Bayan, magandang umaga po, no. Ang Kuya Ed TV, no, sa account kong Kuya Ed TV.02, no. O Kuya Ed TV2, no, sa aking account. Opo, magandang umaga po, no. At I am waiting for the what we call this invited po sa aking live, no. At yun nga po ba yan, shout out po para sa ating pong mga kapatid na markadong guardian, no? Huwag lang yung guardian ni Mayor, guardian ni Kapitan at guardian ni Kagawad, no? Na hindi talaga, hindi talaga para sa pagsiservisyo sa bayan, kung hindi para sa pagsiservisyo sa pansarili lamang. Ano ba yan, ano? Okay. At shout out din po sa atin pong mga kapanalig, no? Especially my club, no, Industrial City of the club, Eagle Club, no, of the South, Eagle Club, ibig sabihin ISEC. Industrial City of the South, Eagle Club. Kamusta po kayo dyan? Under po ng NMR2, no? At isa na rin pong pagbati mula po sa mga pamilya at komunidad na Islam. Assalamualaikum po. Ang pag-ibig po at ang kapayapaan nawa ay sumapuso ng bawat isa sa atin sa ngalan po ni Allah, no? At yun nga po ang isa, no? At doon po sa aming mga miyembro at kasapi po ng National Anti-Crime and Corruption Group, no, NACG, no. Maraming salamat po. Thank you po sa nag-likes, ano, na shadowing the likes. Thank you po. Maraming salamat po. At thank you din po, no, doon sa pamamahala ng ating national founder, no, sa atin pong national founder. Thank you po. At dumating po kayo. Salamat po. Thank you po. Thank you po for your viewing, ano. Marami po salamat ang Kuya Ed. At maraming salamat din po sa presence ng atin pong national founder, no, na si RSP Tamaraw, Rio Peñaflor, no. At sa lahat po, no, especially po yung OFW, maraming salamat po dahil nandyan po kayo. No, ulit ko po ito, ipinagmamalaki ko po, no, na kung hindi po dahil sa atin po mga OFW ay wala na po. Our government is a doom, no? At may mga ilang concern po, no? Thank you po. May mga ilang concern na dapat na maintindihan, no? Lalo na po ngayon sa mga naglalabasan, ano? Mukha atang gusto na nilang tumalikod sa kanilang sinumpaan sa gobyernong ito. Morning po, morning Daser Amid Marabillo. Good morning po. Salamat po sa inyong pag-stay, no? Pag-watch, no? Morning sa Rabillo. At yun nga po, no? Nag-ano na po sila ngayon, nagtatalikuran. Kung po pwede po ay sila po ay magsipagtaksil doon po sa kanilang pamunuan na taksil. Kasi po nararamdaman po natin, kahit si Abante, parang nadudulas na po yung dila. Para pong nadudulas na ang dila na sa kanyang pagsuporta kay BBM dahil ipinapanalangin po ng lahat ng mga DDS. Yung tunay po na DDS, nagkakalat po ngayon yung tinatawag natin na dala-dala ay shit, no? Okay? Oo, dala-dala ay shit. Yung mga, kaya ingat po kayo. Pag sinabing DDS, medyo alamin nyo, ang tunay pong DDS ay ang Duterte diehard supporter, no? O, wag po yung mga DDS, dala-dala ay shit. Oho.
iminungkahi ko po yan sa bawat live ko po sa YouTube kasi isipin nyo naman ba yan? Isipin nyo. Saan kayo nakakita na sila daw po ay mga DDS, no? At pagkatapos, on sudden, yung mga tao natin po ay, thank you po, kay Hilera Hermais Aramel. Shout out po sa inyo. Shout out po, Doser Ahmad Marabillo. Shout out. Shout out po. Marami pong salamat. Opo. At isipin nyo naman, ano po ba ang problema? Bakit kailangan i-monitor si Kuya Ed? Samantalang kilala nyo ang Kuya Ed. Ito po ay original na DDS. Opo. No? Sa simula pa lang ng laban, DDS na ang Kuya Ed. Kaya nga po, akin pong ipinababatid ang akin pong pasasalamat dahil yung ating pong mga kaibigan, supporter at taga-kapanalig, thank you likewise, kapanalig po ay nagre-report, Kuya Ed, delikado ka. Kasi may grupo sa TikTok na 2 pangalan sa iisa, na i-announce, Christmas party ata o party nila yan. Na i-announce na magkaroon ng JC at i-monitor ako. For what reason? Ikaw ba yan? Ikaw DDS ka. DDS ako. At ang ginagawa namin ay sakripisyong walang bayad Kasi hindi naman bayaran ng DDS Yung mga nagkukunwari lang na dala-dala ay shit, sila lang ang bayaran. Ngayon sa punto pong ito, itinatanong ko lamang po ay kung bakit. Kasi po, tumatanggap na sila sa local na financier nila at tumatanggap pa sila sa foreign financier na nababalitaan ko at base po sa Intelligence Confirmation Report na yan po ay CIA. Isipin nyo, kapwa natin Pilipino, talaga pong totoo ang sinasabi po ni General Luna na ang Pilipino ang siyang sisira sa karangalan ng kapwa niya Pilipino. Ang mga Pilipino sa ibayong dagat, pag nainggit sa kapwa Pilipino, sinisira nila ang kapwa nila Pilipino. Instead na magpasalamat dahil may protection sila, pero ang ginagawa po nila ay sinisira po nila ang kapwa nila Pilipino. Kahit saan pang aspeto, kapag po ang inggit, ang umiral at namayani, ang kapwa nila Pilipino, ang sinisira nila. Kasi ibang klase po ang Pilipino. Ibang klase po sa trabaho, sa diskarte, sa komunikasyon, at sa pagiging kapwa, pakikipagkapwa-tao po ay iba po ang Pilipino. Dangan nga lang, may mga Pilipino, instead na magpasalamat, ito po ay naiinggit at ikaw po ay sisiraan. Yan po ang nangyayari ngayon sa likod ni Kuya Ed. Pero hindi po tayo nasisira at nasisindak po sa ganyan. Thank you po, thank you. Pakitap lang po yung ating monitor diyan at marami pong salamat sa inyong way plan na gift. Thank you, thank you. At yun nga po at ang masakla po rito ngayon ay nakikita po natin ang totoo. Thank you po, marami po salamat. Nakikita po natin ngayon ang mga bring them okay, oo. At marami po salamat. Nakikita po natin na yan po ngayon ang umiiral, bayan. Umiiral po ang bagsik ng inggit sa kapwa Pilipino. That is now the reality. At bayan, sa akin pong programa sa YouTube ay marami na pong nakaalam, kumakalat na po, marami na pong nakaalam na kung ano ang tunay na pagwawagayway ng ating watawat at kung bakit. Sa ngayon pong punto ngayon ay may mga pangilan-ngilan po tayong gustong liwanagin tungkol po sa aspeto at sa mga isyu, Tignan niyo po ito.
Klaro? Babasahin ko po sa inyo. Ito po ay noted po by Licia Lagones, no? Oo, at ito po, I think ito po ay galing po sa balita ngayon na Pilipinas. Tuesday, January 13, no? Okay? John Vic itinangging mastermind ng flood control scam si Marcos. Walang alinlangan sa isip at puso ko at sa lahat ng aking nakita, hindi ito totoo. Kapag ang aso prinoteksyonan ang kanyang kapwa animal o ang kanyang kapwa aso, yan po ang ating pong makikita, wala nang iba. Kundi proteksyonan dahil magkakasama sila sa listahan ni Saldi nyo. Yan ang mahirap sa inyo. At ang listahan ni Saldi nyo ang siyang panlaban namin sa mga putang ina nyo na wala kayong ginawa kundi salantain, lapastanganin at gahasain ang pera ng sambayanan. Ang linaw. John Vic, itinangging mastermind, can you prove na hindi sa mastermind? Sino ang pumirma ng lahat ng GAA? Sino nag-arrange ng lahat ng GAA? At sino ang nagpirma sa budget national upang ma-release ang pera? Ako, ang Kuya Ed ang pumirma? Tangengok. Di ba? Madali lamang po ba yan? At makikita po natin dito na isa siya sa mga nagpaplano na takpan ang katotohanan para proteksyonan ang kanilang mastermind. Bakit ko po nasabi? Kasi dapat ito nakita na ito ng 2022 pa. Alam nyo, nag-vlog ako 2023. No? Ngayon, ang malaki ang problema ngayon. Bakit? Ang budget national po ng ating national budget sa 2026 ay puno po ng insertion. Ito po ay tinatalakay sa Kongreso at marami pong mga congressman o mambabatas ang hindi po sumasang-ayon ba yan? Hindi po sumasang-ayon na ito po ay ma-impluensyahang internal, no? Bagamat ito ay may mga pagtutol, bagamat ito ay may mga insertion na dapat i-question, siya ang Pangulo, dapat i-question niya to. Dapat ito, ganito, ganito, ganito. Ay nangyari pa rin pirmahan ng Pangulo ang illegal na budget ng 2026. Kasi bakit? Gutom na ang mga pusang inang buhaya. Yan po ang katotohanan ba yan? Yan po ang totoo at yan po ang nangyayari ngayon. Why? Pinirmahan pa rin eh. Ngayon, sino po ang ating sisisihin ba yan sa pangyayari na ito? Sino po ang dapat sisihin kung sakali man yung trillion na budget na yan, ba? 4.5 billion, napunta ng 10 billion, ang confidential fund ng Malacanang. Aba, wow, ang galing. Saan po mapupunta ang lahat? Sa kawalan. Dahil walang tamang programa, walang tamang assessment ang gobyerno tungkol sa kung ano talaga ang nilalaman nito. Bayan, para malaman natin, para maintindihan natin ang laban. Ito po ay dapat linangin at alamin ng maayos. Dahil bakit? Sa laki ng budget na yan, kaya na yang i-prove. Kaya niyan i-prove na magkaroon na tayo ng diversionary program plan para magkaroon ng trabaho. Na which is, wala pa rin pong nangyayari sa trabaho natin. Alipin pa rin po tayo ng mga sinasabi natin, mga pagtatrabaho. At ito pa ang isa, no? It's too early to say, but if people will choose me, ang tigas talaga, I will put the Philippines again to the global map larger than China and US. Not even Russia can reach us. This is me, your next president. Putang. Sabi ni
Risa Hontivirus. Ilalagay niya. Dapat tinan nyo ba yan na, ayan, Risa Hontivirus. Ayan po. Ayan po yung malinaw niya pong idinitalye na gagawin ng ating bansa na mas malaki pa sa China, Russia at Amerika. Anong utak meron ito? May tama na naman? Hindi pa rin bumababa ang tama nito. Ginawa mo ngang ano ito? Hero, si Kian na puser na maraming sinirang pamilya. Ganyan po sila katarantado basta nalalapit ng eleksyon kung ano-ano. Ginagawa nilang tanga at bobo ang mga tao, mga walang kahihiyan. Tama ka, brother. Tama ka. Ginagawa nilang katanga-tanga. Sila naman ang tanga, okay? At yun nga pong mahirap, tulad po nitong isa, nag-uumulol, si General Aso, si General Brownie. Ano sabi niya rito? Hindi ako tuta, sundalo ako. Sundalo ng mga gago. Sundalo ng mga kurap. Sundalo na nagpapahirap sa bayan. Sundalo kanila. Dahil gusto mo lang wag makita at wag kang maimbestigahan sa darating na panahon kung saan mo kinuha ang ipinantayo mo ng kondominium. Galit na galit ang isang engineer sa'yo. 25 million ng isang kwarto. Galing, tapos sasabihin niya, hindi ako tuta, sundalo ko, gunggong. Kung sundalo ka daw, latag natin ng yellow pad. Magkano ang sahod ng opisyal sa AFP nung hindi ka pa chief of staff? You came from first lieutenant, second lieutenant, captain, major, like colonel, and then general. General to what we call this 5-star general, and to become the chief of staff. Imposible naman na hindi ka gagastos ng mga personal na dapat mong pagkagastosan. Siyempre gagastos ka. At huwag mong sabihin na inipon mong lahat ang sahod mo nang ikaw ay nasa lower rank to present. Anong ibig mo sabihin? Ang asawa mo nagpalamon sa'yo. Ang asawa mo nagpakain sa'yo habang ikaw ay Pangalawa, saan kang PMA graduate? Putang ina, pinaglululoko mo ang sarili mo. Brownie, para papaniwalain mo na kami, ay maniwala na pagkatapos ng lahat. Okay, sige. Chief of staff ka. Ang sahod ba ng chief of staff ay katulad ng sahod ng presidente? 250 plus? Hindi. Ang sahod ba ng general ay elevated o magkakapantay? Pag sinabing general ka, okay, lahat ng general, lieutenant general, brigadier general, major general, at food pledge 5-star general. Okay. Sige na natin. At ikaw ay kumikita ng mga subsistence allowance and some support allowance dahil ikaw ang pinili ng gagong Pangulo natin. Okay. Okay. So from that point, iipunin mo kasi pinagmamalaki mo na ikaw ay sundalo at ang kondominium na itinayo mo ay bunga ng iyong karangalan. Okay, sige. May bunga ng dangal. Okay, sige. Latag natin, ilang taon kang second lieutenant, first lieutenant, third lieutenant, major, captain, then major. Ilan? Pag-abot na yun. Hanggang sa ngayon, what do you think?
Isama mo na yung subsistence allowance mo at ika nga, meron kang personal assistant allowance kasi ikaw ang na-choose o ginawa ng Pangulong Chief of Staff. Baka nga di gumagastos. Napalamunin na lang. Ito, alamin natin ni Lera. Tingnan natin. Okay, sige. Above the mentions of elections of 2021 going to 22, you are adhired to become the Chief of Staff. Tama? From that point, going here to this point, yung lahat ng kinita mo dahil ang asawa mo na ang nagpapalamon sa'yo kasi hindi ka gumagay, hindi kasi imposible or imposibleng magpatayo ka ng kondominium diyan sa sahod mo. Tanga! Kahit balibalik ka rin natin ang yellow pad at itotal natin ito, hindi aabot sa 2 palapag ang sahod mo. Condominium 1 and Condominium 2. Alinsabay sa declaration at pagkakabulgar na merong 15 billion ghost project pala ang AFP. Palitan ng 10 yero, 2 haligi, 100 hollow blocks, training center na. Ganun ba? Paano ang ilaw at tubig? Ganun din ba? Mr. Brownie? Bayan, ito po ay hindi po basta-bastang kalkulasyon. Kasi ang isang palapag niya, pagpalagay natin, 25 na palapag yan o 30 na palapag yan, may basement yan. May basement yan para sa car park. So, tumataginting na kulang pa ang serbisyo mo kahit hindi ka na umutot at sumigaw. Hindi ka kayanin, hindi mo kayang itayo yung isang phase ng building mo. 2 yung phase ng building mo, building 1 and building 2. Saan galing yun? Plus yung involvement and accusation na merong 15 billion amount of ghost project. Yan ba ibinigay sa ensign ng Navy o sa first lieutenant ng Army o first lieutenant ng Marines? Yung project nyo niya, ibinigay ba? Di ba? Ikaw, sa'yo, ipinagkatiwala upang ang ibang mga general, yung 18 mga general na supposed to be, naka-schedule ng mag-retire, ay binigyan mo at binigyan ninyo. Di ba? Para hindi gumalaw ang subordinate mo. Di ba? Kaya nga, ang bait-bait ng sandatahan, kahit na putang ina, nilalaspag na, pinagsasamantalahan na ang kaban ng taong bayan, kahit na ang mga katotohanan ay kasinlaki ng kamao, na inilagay mismo sa harap ng mata mo, ang tinitignan nyo pa rin ay ang dungis ng ibang muka. Hindi ang dungis mo. Kasi bakit? Ayaw ninyong tignan para manatiling kayo ang naandyan. Hindi ninyo tinitignan kung ano ang katotohanan. Kahit na kasinlaki na ng kamao ng taong bayan ang mga patotoo at ebidensya na tinatarantado na tayo ng amo mong adik. Pero hindi pa rin kayo gumagalaw dahil kayo sa pamunuan ninyo ay mga bayaran. Nakakasiguro ba kayo na ang goes lower to the rank will not react? Shout out kay Tukayong Eduardo Rosales. Tukayo, congrats. Thank you. At nakakakyat ka. O nga, Tukayo, kasi nga ito nakakasilakbo ng damdamin kasi. O tangina, nagsisinungaling pa. Paano yun na yung supposed to be reported na Condominium 3? Kahit pa ba ito ay unconfirmed pa? Ika nga, hindi natin paniniwalaan. Ang daming nagsasabi, kahit yung security agency ay kagaguhan. Tignan nyo to ba yan? Kuya Ed ulit. Makakomment lang po dito sa post na ito. Pakinggan po natin.
Ang Kuya Ed. Yung kondo ko, pinaghirapan ko yan. Galing sa marangal kong serbisyo bilang isang sundalo. Pumuprotekta sa sambayan ng Pilipino. Marunong ka ba sa math? Ikaw lang ba ang sundalo? At ikaw lang ba ang general? O naging chief of staff? Ano ang diferensya ng sahod ng chief of staff sa isang regular na sundalo? O sa isang regular na opisyal? Correct. May diferensya ba? O subsistence allowance? Ang diferensya plus mga personal accommodation. Kasi yan ang privilege ng isang chief of staff. At siyempre, initial budget na rin sa siservisyon mo. Tulad ng political conditions such as the president who select you. Siyempre, may allowances. Okay, sige. Papaniwalain mo na ako. Kikilitin ko yung sarili ko. Gunggong. Alin sabay sa taon ng pagtayo mo ng kondominium? Prayo. At ang halaga ng kondominium, prayo rin. Sa serbisyo mo, kung anong class ka sa PMA. Ang gusto mong sabihin, Mr. Brownie, hindi na kayo kumakain at hindi ka gumagastos kahit man lang sa pamasahe o pambili man lang ng shampoo or sabon and etc. After the academic graduations to the PMA. At saan ka ba PMA graduate? Saan akademya? Mukha atang taliwas lahat ang sinasabi mo dito. Iyan po ba yan ang aking grievances, ano? Yan po, mga kasama ko, ang aking grievances kung bakit binibira ko po si Actually, hindi naman pinaniniwala ang binibira ko po si Browner. Kasi po, bayan, hindi po kasi kapanipaniwala ang kanyang explanation o yung tinatawag nating rason. Komplikado po kasi bayan yung kanila pong mga rason na sinasabi. Hindi po nagtutugma at hindi po tumatama, no? Hindi po tumatama yung mga rason. Hindi po tumatama ang mga rason. Kaya hindi naman tayo bayan, hindi tayo tanga para tanggapin ang katotohanan. Na dinadaan lamang tayo bayan sa mga diversyon, no? Diversyon ng kanilang mga pagsisinungaling, no? Diversyon kung saan hindi po nila kayang tanggapin, no? Hindi po nila kayang tanggapin kung alin po ang katotohanan. At ito nga po ay lumalagana pa sa social media na yung mga katanungan na yan, bakit? Unang-una ba yan, sa kanya lamang po nangyari na katangi-tangi po. Pagpalagay mo na po, under Cory administration, meron po yan chief of staff. Kilala natin kung sino ang chief of staff na yan. For the respect, I would like not to be mentioned, but clear naman na yung mga edad natin ay hindi na po mapapasinungalingan na imposibleng hindi ninyo kilala. Pero wala po yung condominium. Wala po. At base sa aming impormasyon, restaurant lang sa beach o restaurant at isang beach, ika nga, ang kanyang nakayanan na merong probabilidad barato lang ang beach Oo, sa Laguna. Okay. Then next, nang na po ang presidente, si Fidel B. Ramos, si Bentaboy, kilala din natin kung sino ang chief of staff.
At awa ng Diyos, yung chief of staff na yon nakapag-gain po ng restaurant na bumagsak, no? Bumagsak po yung restaurant na yan at ang ginawa niya, base sa report, ay ipinaupahan niya. So continuously in Quezon City ay nagawa na ma-develop, no? Hanggang ngayon ay umuupa kasi maganda ang place eh. Yes na yes. Siguro dahil nga sa management, no? Yun ang problema. And then, nung panahon na ni Joseph Estrada, ay meron din pong chief of staff, no? Ay yung kay Ramos, walang condominium yan. No? Etong kay Joseph Estrada, wala rin pong condominium. Kuripot po itong sir wag kang magalit pero totoo naman kuripot ka. You are wise spending money. Correct. Dahil nakikita natin yung darating na panahon no, sa ating katayuan. Okay, I salute you, sir. I respect you. And then nung dumating, kay Gloria, meron din tayong chief of staff. Taga Ilocos, ang tanong, meron siyang condominium? Brownie? May condominium? Wala din. Ang pagkakaalam ko, farm, hog farm, chicken farm, grows. Yun ang pinagkaabalahan ng chief of staff na to. Okay. At sa totoo lang ba yan, dumating si Pinoy. Si Pinoy, presidente. Sa kanya po napalpak ang 30.3 ton. 30.3 ton na pondo o gold, no? Nakuha sa Singapore na hold. Hindi po naibenta pero hindi naman naibalik. Di ganun din, para din siyang ibinenta. Biglang namatay ng pandemic, putang ina. Biglang namatay ang lintik na presidenteng ito para hindi maungkat yung mga grupo na gumawa at involvement ng Bangko Sentral. Hindi po kami tanga. Papanagutin din po namin kayo lahat. Magpapile po kami ng case. The people of the Philippines against your goddamn culprit. Papanagutin po namin kayo. Bakit na ilabas? Dahil kay Pinoy, kay Aquino? Kung hindi nyo pinayagan, mailalabas ba? Pag-aari ba? Pag-aari ba ni Pinoy? Hindi. Hindi yan pag-aari ni Pinoy. Yan ay malino na pag-aari ng taong bayan dahil yan po ay ginto ng sambayanan. Kaya nga ayaw namin magbenta ng ginto sa Bangko Sentral pag nakakakita yung grupo ng Treasure Hunter Associations of the Philippines or TAPE or individual personality, hindi po nagtitiwala na magbenta sa Bangko Sentral tulad niyan. May chief of staff po tayo noon. Kay Pinoy. Kilala natin? Kilala natin. Siyempre. Ang tanong, may condominium ba? Awanin. Wala po. Wala pong condominium. Dumating ngayon si President Rodrigo Roa Duterte. May chief of staff po yan. Sino ang chief of staff? Ang nagtraidor. Nakakaya. Ang nagtraidor. Naandyan si Teodoro, naandyan si Anyo. No? Shout out po kay Ma'am Gloria C. Okay, watching. Thank you po, thank you po. Yun po ang problema. Nandyan si Teodoro, andyan si General Anyo ng panahon ni Rodrigo Duterte. Ang tanong, may condominium? Wala o meron? Wala. Pero wisely in move property in the other country outside the Philippines area of responsibility. Parang bagyo.
Meron po sila sa Canada, Australia. Ha? Meron. Meron po sila sa Amerika. Meron. Yung mga traidor noon ay ang mga opisyalis ngayon. At ngayon po ang malala. Ang chief of staff ngayon na si Brownie, hindi pa nagtatapos ang kanyang serbisyo bilang chief of staff. Aba, may 2 condominium na at ang isa patapos na. Napakagaling ng kanyang pagiging chief of staff. Hindi nagawa ng mga dating chief of staff. Kahit pa sa panahon ng kanyang tatay na magnanakaw din pero matalino, si Ferdinand Marcos Sr., kahit po anong gawa ng project, pero may pagnanakaw pa rin. May anomalya. Si Ber. Si Ber ba ay nakapagpatayo ng kondominium? Our General Ber owned such as condominium. Pero po itong si Brownie, kakaiba pong kondominium meron ito, bayan. Nasa lupa pa ng Bonifacio Global Corporation na dati pong pag-aari o area ng Philippine Merchant Marines Academy. Magkano kaya ang per square meter? At ilang hektarya? Di ba? Unexplained. Hindi po mapaliwanag. Alinsabay po, alinsabay sa mga balita at concern regarding the involvement of 15 billion ghost project ng AFP. Alam nyo ba yan, ito po ay hindi po nakapagtataka sa isang korap na pamamahala at pamunuan. Dahil bakit? Ang kanyang amo ay hindi rin maipaliwanag. Alin po ang hindi maipaliwanag, bayan? Alin? Mga kasama ko, alam nyo na yon, pero we have to mention. Kailangan po natin i-mention para sa legality and confirmation sa atin pong report. Okay, 129 billion amounting of 25.5 ton of gold reserve na isa rin po sa ating grievances na dapat pong dinggin. At magpapile po ang tao o the people of the Philippines against the perpetrator of getting and accepting and doing this crime. Again, for our country and people. Mananagot po sila at especially ang adik nating Pangulo. Kunyari, wala siyang alam. Pero ang 800 billion maharlikapan, saan napunta? Ang 500 billion floodway control program, saan napunta? Ang 500 billion na ghost project ng DPWH, dahil siya din ang pumirma. Ang 90 billion, totally wala na. Sabi, ibabalik o naging Pasko na, January na ngayon, wala pa rin na ibalik ang adik nating Pangulo. 90 billion pag-aari ng taong bayan na miyembro ng PhilHealth. Nasaan na? Ang 62.5 billion ng GSIS na hindi man lang ipinabatid sa mga miyembro nito. Ang 62.5 billion na SSS na hindi rin ipinabatid. Sila po ba ay may kapangyarihan sa ganitong klase ng mga trust organization or company? Di ba dapat ito ay ipapalabas na mandato ay National Informative o National Information and Clearance to do so? Hindi ginawa dahil sa pananabutahe at labis na kapangyarihan.
ang 117 billion na pag-aari ng PDIC to assist yung mga bangkong nagdideklara ng, alam nyo na, failed, ika nga, bangkurate, ay yan po ang pera na yan ang ipina-assist para po may mapala ang mga depositor. Wala. Plus, 28.7 billion na sinasabi nilang ito ay support project para sa insurance and medical support assistant ng mga rural and barangay na sinasabing ahensya para sa kanilang sinatawag na medical assistant. Wala na. At ang pinakamalupit bayan, ito po, wag nyo po itong kakalimutan na there is a diversionary tactics and incident being happening during the period time of transition from Biden to Donald Duck. Why? Our president being stated and proved by Ana Malindugoy and Dr. David Ulalu, yung mga international geopolitics natin ay nag-justify at nag-inform for the confirmation of this report that BBM Sanabagang Marcos accept and receive 926 billion US dollar as part of the aid. Aid banger. Nasaan na ang aid banger? Kung ang mga pera na yan ay rason upang i-develop ang likas na yaman. Ang Pilipinas ay merong 4 na area para magkaroon ng oil na 100 taon base sa procedure at pag-aaral. Meron po tayong deuterium gas na nasa Surigao. Yung 4 nating sinasabi na pagpupukuhaan ng oil ay ang Kawayan, Isabela, ang Cotabato, ang Malampaya, at ang West Philippine Sea. Okay, sige. Hindi pa po pwede ang West Philippine Sea kasi marami pang mga gago na ganito, ganyan, na mamarako. Okay, sige. So, dapat, hold lang yun, pero ang development ay continuous sa mga ilang sektor. Dito po sa amin sa Mindanao ay kumpirmado po na meron po ritong bulawan or gold. Meron po ditong silver, may nickel, may copper, meron ditong metal. At meron po ditong basket ng agricultural products. Hindi i-develop sa laki ng pera. Sa laki ng salapi na nawawala ni 5 centavos, walang napunta sa development ng ating natural resources. Yan po ay simpleng katanungan. Saan napunta? Wala po. At nakapagtataka. Bigla na lamang pong lumabas ang report sa pagtataksil ni Saldiño. Saldi ko. Pero hindi naman sa Atuha, sa Ilahaman. So, Saldiño. Di ba? Saldiño. Oh, okay. Nakalagay po doon, nakamanifesto po ang mga pangalan. No, shout out Jose Romeo Cantiller. Shout out sa iyo, brother. Naka-specify yung mga pangalan ng mga tumanggap at billion pa ba yan? Billion pa. Ang masaklap nito ba yan? Mas inuna ang pagnanakaw kaysa sa development ng ating natural resources. Nung mga nakaraan siguro around October and November, nag-post po ko regarding po sa pagsira, ginagawa nilang mining yung sa Cebu, na
ang involvement pala si Governor, nagsisinungaling pa, putang ina. Malapit ka na kunin Gobernadora ng GABA kasi kinukuha na ngayon ng GABA ang lahat po ng gumagawa ng yawa. Kaya nakikiusap po kami na sa GABA, nakukunin po kayo. Oo. And then po, ang malaking tanong ay sino ang may responsibilidad mismo sa depensa ng Pilipinas, sa likas na depensa ng Pilipinas kapag may mga malalakas na bagyo sa Sierra Madre. Ano na ang balita? Parang continuous pa rin ang balita, bayan. Oh, base rito kay Jose Romeo Cantiller, how about the Hulu Sulu oil field? O kita nyo na? Nadagdagan pa. Itong mga ito bayan, dapat ito ay tinatalakay ng maayos. Ezekiel 17 point, Maharlikan Blue Eagle. Oh. Di ba? Oh, ang madlang people o ang taong bayan hindi po natutulog. Ito po ay continuous na nagbabantay. Nilalathala o isinusulat ang katotohanan na nagsasarili na ang taong bayan para malaman ang mga tamang impormasyon to develop yung ating likas na yaman. Dahil tignan nyo kung ano ang nangyayari sa Burkina Faso sa pamumuno mismo ng presidenteng si Ibrahim Traoré. Ano ang mga pananakot ng Amerika? You will be received what we call the consequence of this. Kasi hindi tinanggap ang aid. Maging ang British, maging ang France, na wala namang ginto, pero ang dami-daming ginto na galing sa Africa sa ilang daang taon. Ang Africa, ang yaman-yaman, pero ang tao, alipin at hirap na hirap. Isang kain lang sa isang araw. Pag tumilaok ang manok, kakain sila. Pag lumubog ang manok, maghihinguto sila. Kasi wala na susunod na pagkain. One sun, one eat. Paano ng night? Pero anong ginawa ng dakilang tao na to? Ang Diyos ay hindi natutulog. Gumagawa siya ng kaparaanan. Kung po pwede, magpababa siya ng anghel. Si Gabriel, si Santiago, kailangan gagawin ng ating amang Yahuwah upang maproteksyon ng tao. Anong ginawa? Hindi ba kayo nagtataka? Hutang nang ngayon, ibang klase. Ang Burkina Faso ay may sariling pagawaan ng refining ng oil, refining ng diamond, refining ng gold, ore, nickel ore, silver ore, lahat meron. Meron sa paggawaan ng cellphone kasi nasa kanila yung mga ginagamit sa paggawa ng cellphone. May sarili sila ngayong paggawaan ng helicopter at eroplano. Anong nangyari? Dahil sa pagsisikap ng presidenteng si Ibrahim Traoré para ma-cultivate kung ano ang mineral na meron at bantayan ang pintuan at lagusan upang hindi makapasok yung mga sindikato. Ngayon, noon, ang 1 milyon na halaga ng pera ng Burkina Faso ay katumbas lang, magkano? 25,000 or 25 pesos. Ngayon, magkano na ang dollar ng Burkina Faso? Dahil ang pera nila, ang siyang backup, mismo ang ginto nila. Ang ginto nila ang backup. Kung ayaw mo, i-diamond. Kaya ang pera nila, napakalaki. May backup ng diamond, meron ng backup sa paggawa ng cellphone, yung metal na yan, yung mineral na yan, at ang ginto. Ngayon, kawawang piso
Nabaligtad na sa pera ng mga negro. Ang itinuturing natin noon na alipin na mga hindi edukado, ngayon, namamayagpag, may sarili na sila. Meron na silang candidate para maging astronaut. Meron na silang mga warplane. Meron silang mga tanks. Meron silang missile. Ibang klase. Pero saan galing yung mga yan? Siyempre, ang pinambayad yan ay ang diamond at ang gold. Ang Amerika, alam niya na madidihado sila. Ano man pagkakasabi? Forgive me for what I'm done and speak. I am not a God. To destroy the way that God given to you. Congratulations, President Chore. On earth! Maging ang British, hands off. Ang France, sinunog sila ni President Ibrahim Chore. Ngayon ba yan? Bakit hindi kayo magtanong? Meron tayong Krun, meron tayong Google. Bakit hindi ninyo i-Google? Para malaman nyo. Para malaman natin. At pag nalaman natin kung ano ang kanilang ginawa, pwede ba natin sundan? Hindi gayahin. Ang Pilipino ay may sariling kaparaanan. Ang Pilipino, maraming inventor at scientist na Pilipino. Dangan nga lang, hindi ito ipinababatid upang hindi lumaki ang ulo at magsarili sa mga imbensyon ang mga Pilipino. Pero daghan, marami. At ang ilan po dito bayan ay ang pagsisikap natin. Tandaan nyo, sa Surigao, nagawa ng poso. Ano ba? Pambomba? Jetmatic? Ano lumabas? Apoy! Ibang klase ang Pilipinas. Talo sila sa Surigao. Di ba? Talo sila. Sa kanila, oily. Sa atin, apoy. Paano nangyari? Malaman-laman mo, deuterium pal. Ano yan? Magtatanga-tanga na lang ba tayo? Magbubulag-bulagan na lang ba tayo? Bakit hindi tayo bayan magkaisa? Itulak natin na instead na mag-prepare tayo ng 20 days or 30 days para sa lintik na gera na alam naman natin na hindi tayo mananalo kasi sa lakas ng kanilang mga gamit plus marami pa. Okay lang sana yung lakas na isa lang. Pag bira ng misil mo, wala nang next. Abangan mo yung puwersang lilipad ng Pilipino na adi ay balbal, na adi ay sigbin, na adi ay na adi ay yung manananggal. Di ba? Bayan, ito po ay katotohanan na idinadaan lang natin sa ganitong klase na talakayan. Pero let us join together to push. I-push po natin na sana ay pakinggan tayo. Sa amin po sa hanay namin, lagi po naming itinutulak kay Ate Sara, kay Ma'am Sara, kay BP Sara, na kung sakali man dumating ang panahon na siya ang manungkulan bilang Pangulo, let's look back. Tignan natin ang nakaraan. Dahil sa nakaraan natin, makikita natin ang laki ng ating mga pagkukulang. Doon makapagpaplano tayo ng wasto at tunay na hakbang tungo sa ating hinaharap. Focus lamang po tayo sa development ng ating natural resources at ang development ng ating national security. Kasi mapapalaki nga natin yung madidevelop natin ang natural resources. Sumpit naman, sumpit at saka tirador yung gamit ng security natin. Nalinti ka na. O tangin na Kuya Ed, nagtagumpay ka. Di ba ba? Ito yan lang. Ito jamming intelligently, kumbaga sa ano.
At yun nga po ay patuloy po kaming nananawagan. Ang Kuya Ed po ay ang National President and CEO ng National Anti-Crime and Corruption Group. Nasa amin pong laban ang anti-crime. Nasa amin din pong laban ang anti-corruption. At kami po ay nananawagan ng suporta. Kung nakikita ninyo na we are on the right path and the right way, please join us. Kasi darating po yung time. Diba? Kaysa naman sa MPA po kayo pumunta. Di ba? Alam ko naman na may mga MPA ang Kuya Ed na supporter. Alam nyo, bayan, ito po no, kahit po dito, I am asking to subscriber. Gusto ko po please subscribe na Kuya Ed TV channel at Kuya Ed TV 02 no account sa YouTube. Ginagawa po namin ito para kung sakali ma-heartbreak po tayo sa isa, uminit ang isa, meron po tayong alternate. At please subscribe and comment na rin po, and then hit the bell para at least po kung wala po ako dito, naandun po ako sa YouTube. Pag nandun ako sa YouTube, I'm coming back. Para po makapag-set up ulit tayo. Lalo po ngayon na importante po ang araw, no? Napaka-importante po kasi hindi na nakakatulog ang Malacanang. Kakaleche-leche na sila. They are no depending on what the scenario is coming, but there is the deepest scenario now, flanking the way. That scenario will come back to Malacanang. And that scenario intercepting the reason and the probability of scenario. And our group find out. Diba? Salamat po sa inyong gifts. Opo. Alam niyo naman dito, sa Facebook, hindi po ito TikTok. Paalala, marami pong sa TikTok na fake na DDS na kung tawagin po namin ay dala-dala ay shit. Okay? Ingat po kayo. Ang akala nyo na dahil matatanda na sila o daan na sila o dati na sila sa TikTok, susunod kayo, magpapalo kayo, hindi nyo pala alam. Nire-recruit na pala kayo para maging bayaran ng mga dilawan, pingkalawan, at ng tangalista. Ngayon pa lang nangangampanya na sila. How wonder! Nangangampanya na sila. Sila Bam Aquino, sila Hontiveros, si Kiko Matching, na mangangampanya na. Meron na silang mga mga video preparing for 2028. 26 pa lang ngayon. So, ibig sabihin, 3 years ang kanilang budget. Malamang nito, di ba? Pero kahit ano po ang gawin nila, mahirap naman pong ang botoran natin ay -3. Sa Ilocos, -7. Sa Luzon, -7. In total is -10. 32% plus 57%, all in all, nasa 90 plus, 80 positive. Nakakatawa, pero kung kayo po ay mga DDS na, kung kayo po ay mga DDS na, kumampante po kayo dahil panatag na po ang laban. Panatag na po. -3 sa 57. Ang layo po. Opo. At nagpapasalamat po kami, no, na harinawa ay hanggang sa matapos po ay magkakasama tayo. No? At isa lang po ang as ni Kuya Ed, bilang follower, no? Follower ka ni Kuya Ed. Follower nyo din ako kasi may follow back tayo eh. Hindi lang po kayo nakapalo sa akin. Nakapalo din po ako sa inyo kasi may follow back. Ika nga.
I am naglalambing po ako na kung po pwede, para sa subscription. Please subscribe yung hindi pa nakaka-subscribe, and then iwan po kayo ng bakat nyo at hit the bell na rin po yung atin pong Kuya Ed TV channel sa YouTube. Oo. Thank you po ha. Maraming salamat po. At tuloy po tayo, bayan. Ngayon, nag-iiyakan sila ngayon, bayan. Nag-iiyakan sila. Nag-iiyakan po sila, bayan. At sila po ay tinatridor na po nila ang mga dating mga nagtridor para po ika nga makaiwas sila sa imbulto at paniningil ng taong bayan sa kanila pong mga katarantaduhan. At sa totoo lang bayan, ito po ay katulad po nitong isa. Kinahon ng US si President Maduro ng Venezuela dahil sa cocaine at korupsyon. Hindi tuloy ako mapalagay para kay President Marcos, sabi ni Jason Sa. Jason Sa. Ako po hindi po ako naniniwala dito sa punto na yan. Bakit, Kuya Ed? Bakit hindi ka naniniwala? The true information came from mismo sa community, sa intelligence community, that BBM is US puppet. Puppet po. Hello, Kuya Ed. Oo, mauna yata ang SK o Sangguniang Kabataan. Asaya. Gold. Panday ginto. Oo, okay naman kasi by December, no. Wala pong problema. Ilagay po natin, Kuya Jose, ang mga taong tama at ang mga sapat na po. Tama na po tayo sa mga inutil at mga gagong mapagkunwari. Tama na po. Dito na po tayo sa punto na para naman sa kapakanan natin. Kawawa po ang taong bayan, lagi pong napagsasamantalan. Gaya po nito, no, ibalik ko. Bakit? Bakit, Kuya Ed? Bakit hindi ka naniniwala na kukunin ng Amerika si BBM? Kasi si BBM ay puppet. Una, hindi siya puppet. Pero nung makita niya, malalagay siya sa alanganin sa kanyang mga plano na limasin ang pera ng bayan. Kasi anong mangyayari kung limas? Ang bayan natin ang siyang ipambabayad sa ating mga utang o sa kanilang mga utang. Ang Pilipinas po mismo ang ipambabayad. Yes. E di nakanakaw lang sila, pero wala silang responsibilidad. Kaya nga din po ang sigaw namin ay i-demonetize ang 1,000, i-demonetize ang 500, 200, at saka ang 100. Barya lang ba? Barya. Isipin mo kung meron kang nakaw na 1 billion, tapos baka lang dala mo barya. Hindi ka sasang-ayunan ng anumang flight o ng eroplanong isakay ang 1 million mong barya. Di po ba? O, sige, baryan tagbe 20, tagsa 10, taglay 5. Kaya? Kaya kasi puta, basta pag nanakaw, matatalino kayo eh. Di ba? Hindi na kayo sasakay ng eroplano. Ang gagawin nyo ay barko. Siyempre. You are taking escape in the back doors of the Philippine Island, where element of surprise waiting you there. So ngayon, Kuya, sinabi mo kanina na puppet. Yes, puppet talaga. Bakit? Nasaan na yung 926 billion US dollar na ibinigay sa iyo ni outgoing president na si Biden? Nasaan? Anong pinaggastosan? 1-0. Pangalawa, ang involvement ni Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ni Tantoco sa Los Angeles, na ang kaso ay overdose of cocaine. Pangatlo, why that the other country of Asia had 0 tariff while Philippines is 19%? Kasi hindi siya makagalaw.
Fourthly is he will fund to run for the continuation of his presidency in 2028. Kaya kailangan niya ng CIA. Fourthly, ang EDCA base dito sa Amerika, ng Amerika dito sa Pilipinas, ginagawa tayong tolongges para mapaniwala na ang kanyang liderato ay malinis. Kaya yung kanyang mga pagnanakaw, tulad ngayon, magkano? Ilang bilyon? Sa budget niya pa lang na dating 4.5, ngayon 10 na. Bilyon na ang budget ng confidential fund. Samantalang nag-ELBM sila sa 125 million. Ngayon, gaano kalaki ang budget ni Bibi Sara? Hello, hello? Walang audio? Hello, mic test? Walang audio? Wala pong audio? Imposible pong walang audio. Hello, hello, hello. Okay na po? Meron na po? Okay. Yun po yung, alam nyo sa bawat bansa, ang inuuna nito ay ang defense system. So kung mawawala po ang Pilipinas bilang aryada o bilang baluarte ng Amerika, ay malalagay po ang Amerika sa sa sensitibong kaparaanan. Ika nga, malulus yung kanilang security channel and program. So kailangan po nila. So kasi kung si BP Sara, pag kinuha ng Amerika si BBM sa kaso ng drug addiction, and then pagkatapos ang papalit si BP Sara, tapos sa maliligayang pinagputahan ng Yoka ba? Kasi tinitiyak natin sa inyo na ayaw po ng Duterte ng gera. Ang gusto po ng Duterte ay friends of anyone but not enemy of anyone. Yan po ang klaro. Kaya kung matitignan nyo, development and economic po yung kanyang tinutuon na operation. Pero kailangan din po ang security. Pero hindi po tayo pasasakop sa security po ng ibang bansa. Opo, siyempre. Doon tayo sa mismong security natin. And then po, ang isa pa pong bagay na kaya po hindi magkakatotoo, no? Na kukunin siya, malaki po ang pananagutan niya. May kaso na siya, may standing case na po siya sa Amerika Oo. Ang matindi rin ang ginawa niyan. Alam niyo ba, 238 million ang property tax na dapat bayaran ni Marcos sa atin, ni Imelda. At alam niyo rin ba na mayroong 7 kasong nakabinbin sa batasan ng Pilipinas ang kaso ni Imelda? Ang tanong ko, saan yung sinasabi nila noon
na wealth for humanity. Nasaan ang sinasabi nilang wealth for humanity na ang mamamayang Pilipino ang siyang ika nga recipient ng pera na to? Na siyang palaging ikinakatuwiran ng mga Marcoses, lalo na to ni Imelda. Nasaan? Sa totoo lang, tumututol na po sila, nananawagan na po sila kay BBM na bumaba na lang at magsama-sama silang umuwi sa Ilocos, Jay Ilocos. Kasi bakit? Kung lalaban at lalaban siya, mauuwi po sa wala ang lahat. Kasi bakit? Malalaman natin kung saan dinala nila ang ginto. Kasi ipapahalungkat po natin yung record na yan sa BP, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Magpapile po ang taong bayan kontra sa mga taong may kaugnayan sa paglabas ng pera o sa paglabas ng ginto ng bayan, no? Na naandun ngayon sa pagkakalam ko, ang isa pa lang ang nag-retire, yung iba, active pa diyan sa Bangko Sentral, no? Yan po ang isang malaking problema. And then, bukod po sa gold, no? Uumitin at pag-i-explainin din natin kahit alam natin na yung 926 billion doon po kinuha. Base sa mga impormasyon, doon po kinuha ang ipinambabayad o ipinang-donor doon po sa mga judge ng ICC. Yung dollars. Na ngayon, naka-freeze. Yung lahat po ng tumanggap, base po sa report, ay naka-freeze po. At yun din po ngayon, ang iimbitahan at kukunin ng Russia para ikulong. So, ang Amerika, freeze, yung kanilang asset, ang Russia naman po ay para ikulong. Ang galing. Ang Pilipinas po, anong gagawin? Ipakukulong po natin at ipapiring squad yung mga involved na tao tungkol sa katarantaduhang ito. Paalala lang, BBM. Ano't ano man ang mangyari sa matanda. At yan ay mamatay sa hig. Hindi mo kakayanin, awatin ng mga aso mo ang galit ng taong bayan. Tandaan mo, 18 general lang ang nabayaran nyo ni Romualdez. Hindi ang buong AFP. And AFP are not stupid. Hindi stupid at hindi gago ng sandatahan lakas. Bayan, isa po to sa parte ng aming programa ang manawagan. Kung wala po kayong gagawin, on Sunday, the family day is confronted. Mag-usap-usap po kayo. Sikapin niyo pong mapag-usapan kung ano po ang ating gagawin, no? Ating gagawin sa panahon na kung magkakagera. Kung marireactivate ang prediction ng proxy war. Kasi talaga pong pumupwesto na, nagkakaroon na ng initial response ang West Philippine Sea. Ano po ang inyong gagawin? Kami po sa hanay ng aking mga pamilya at ng aking mga kapatid, kami po ay nagplano na ng isang defense bunker. No? At mga pagkain, good for 1 week, no? For retaliation. Kasi po, bakit? Hindi po maganda yung kung kailan
tinamaan ka na ng kidlat, saka ka mag-aantanda o mananalangin. Kailangan po natin ang maghanda. Kailangan po natin ang maghanda para sa kung sakasakali man ay hindi po tayo argabyado. Dahil the war is imminent. Again, the war is imminent. Hindi po namin sinasabi, magsundalo kayo, magkuha kayo ng baril, ganyan-ganyan. Hindi, ang sinasabi natin, prevention is better than cure. Again, prevention is better than cure. So kahit papaano, kahit tag 1 kilong bigas at saka biskwit, Skyflex, o kung ano pa man, plus water. Pag-move nyo for evacuation, hindi po mamumroblema ang organisasyon na siya pong mag-evacuate. Dahil wala pong project contingent ang gobyerno ni Marcos upang paghandaan ang kung anuman ang mangyayari. Sapat siya sa nakikita niya na sandatahan. Hindi nyo ba alam, kulang sa armas, pero punong-puno sa estratehiya ang mga sundalo, kulang lamang sa armas. Kaya hindi na nabili, ninakaw na lang ng mga gagot, mga gonggong na may pamunuan. Ang pamahalaan ito. Ang budget ng Department of National Defense saan? Saan iginugol? Meron ba? Sir, sa intelligence. Okay. Ang budget ng National Security Council under ni Anyo, kasi ang DND under Teodoro Nasaan? Saan napunta? Sir, ano yung budget yan? Comprehensive yan, sir. Confidential yan kasi sa intelligence. Okay. Ganun pala Ang Department of National Defense at saka Department of National Security, ang kanilang pinag-uukulan sa kanilang budget ay intelligence. Di po ba? Okay. Walang problema. Ang tanong ng taong bayan, 1 linggo na to sa comment section ko. 1 linggo na sa comment section ko. Excuse me po. Ano na ang nangyari sa mga taga-Afghan na nagpakilala at nagpakita ng kanilang identity o lakas sa Millanilla, Cebu City? Ano na ang update? Ano na ang report? Dahil sinasabi nyo, ang pera nyo ay iginugol nyo sa intelligence. Baka ang binibigyan nyo ng budget para sa intelligence ay yung intelligence ng kaning lamig. Alam na alam namin yan. Intelligence ng kaning lamig. Yung mga intelligence daw pero gumagawa ng report sa CR. Gumagawa ng report sa bahay nila, wala sa Phil. Pinaglololoko nyo kami. Asa na? From that day point, ng 2024, going to 2025, at yung mga na-report natin na maraming Afghan na naggagala dyan sa Makati. Plus, yung nasa bawat EDCA site ay puro mga Afghan. Pero naka-uniforme ng military. To cover the uncover. Untog mo ulo mo dun kalokohan nyo. Nasaan na? May mga report ba kayo base sa inyong mga intelligence? Nagtatrabaho ba ang inyong intelligence? Pero pag tungkol sa amin, na kami ay nagpapaliwanag at nagsasalita sa publiko at sa bayan tungkol sa kung ano ang corruption, ang gagaling nyo. How cute! At ang dulo, pak! You. Isa pong malaking katarantaduhan yung inyong mga pinagsasasabi. Kaya, sasabi mo, lalaban ang bansa
ng 20 days to 30 days. Kailangan ang Pilipinas ay matutong lumaban na nag-iisa, isa kang malaking tanga. Pareho na kayo ni BBM, Mr. Brownie. Sa tanghaling tapat, nakakita ng buwan. Alam namin kasi ang dinidigkas namin, hindi pang local. Dinidigkas namin mga sense of issue and concern is international. Kaya nga nalaman namin na merong 926 billion US dollar in terms of aid na tinanggap mismo ni Bobo M. Tangina, tayo ang nabobo eh. Yung tinatawag nating bobo, ang putang ina, katali-talino. Genius pa. Hybrid. Hybrid na hybrid kung magnakaw. Kaya nga ba yan, nananawagan po kami, no? Please, meron po tayong Al Jazeera, meron po tayong Sky, meron po tayong Taiwan News, meron po tayong CNN, meron po tayong BBC and the other. Manood po kayo. Manood po kayo ng series of news sa mga international para po malaman natin kung tayo po ay nasa tama o kung tayo po ay dapat na maganda. Muli po ang Kuya Ed po ay nagpapasalamat po sa inyo. No, sa inyo pong oras, halos isang oras sa inyo pong oras. Hoping nawa po bukas makita-kita tayo. No, kung hindi po umaga ay hapon, no? Kasi para po malaman nyo kung ano na ang status. Pero hindi po natutulog ang Malacanang dahil sa reaksyon ng tropa. Dahil sa reaksyon ng tropa on that field. Dahil po sa pangyayari na ginawa ni Marcos, gunggong na Marcos at adik na Marcos kay Colonel Audi Bungaw. Ano po yan? Damas effect po yan. Damas or Domino's effect. So mag-iingat po tayo. Palagi maraming salamat po sa oras po na nandito kayo. At ika nga, I am asking yung hindi pa po subscribe, paki-subscribe po. Iwan lang po kayo ng comment and then hit the bell na rin po para sa mga bagong content na gagawin po ng Kuya Ed TV channel sa YouTube. At maraming salamat po sa inyo pong gift, no? At sa inyo pong pag-stay. Opo. Mahirap naman. Ako pumindot ng gift. Bigyan ko ng gift yung sarili ko. Try nga natin. Try nga natin. Enable eh. Ano lang po, ika nga minsan, yan lang po ang kabayaran sa tulad namin. Alalahanin nyo, ang tunay pong DDS ay hindi po nababayaran. Ganito lang po, ika nga, palitan lang po tayo ng pagpapasalamat sa aming gagawin, sa aming mga content, sa aming mga evaluation, no? May konti naman kahit papaano. May konti naman gift, no? Okay, maraming salamat po. Harinawa po ay pagpalain tayo ng Amang Yahuwah sa mga araw na darating at sa mga oras pa na meron tayo. Ang Kuya Ed TV po, ang Kuya Ed TV 02 on my second account. Kuya Ed TV din po ito, pero 02. Opo. At ika nga, mas maganda na yung dalawang account para kung mapagalitan ka sa isa, takbo ka sa isa. Ganun na lamang po. At muli po ay nagpapasalamat po ang Kuya Ed. Pagpalain po kayo, no? At bukas magkikita po tayo. Opo. At yan na po ay compromise na po. In return, kayo na po ang bala, no? Kasi tao lang tayo. Doon lang natin makikita yung mga suporta ng ating alliance, di ba? Yung ating mga tropa, yung ating mga supporter. Nagpapasalamat po ang Kuya Ed muli. Thank you very much. At hayaan niyo po yung mga issue natin comprehensive pero bantay na rin po kayo 24/7.
Kasi po, kung ano yung nandyan, ibibigay ko po sa inyo para po magkita-kita tayo. Ano po, we fight crimes and corruption together. Okay? At binabati ko din po yung lahat ng miyembro ng kasapi na ng National Anti-Crime and Corruption Group. Lalo na po sa aming national founder na si RSP Tamaraw. Ang inyo pong lingkod, ang National President and CEO ng National Anti-Crime and Corruption Group. Marami po salamat. Ang Kuya Ed po. Thank you. Thank you po.